Anak ko mismo, si Carmen, ang sumigaw sa akin sa sarili kong sala sa harap pa ng mga Miller na umalis ako. Pumunta ka sa tambakan, Ania, walang galang. Ang sakit, ang hiya na dulot niya, parang pinatay ako. 30 taon akong naglingkod, nagbayad, nag-alaga. Pero para sa kanila, wala akong utang na loob. Isang balakid lang ako na kailangan nilang alisin. Tahimik akong umalis. Akala nila, talo na ako. Hindi nila alam, ang engineer na tinapon nila, may trump card na 1.2 billion sa bangko at isang planong babago sa laro. Aabutin ko ang hustisya hindi lang para sa bahay ko, kundi para sa aking dangal. Kwentuhan mo ako, mag-like at mag-share. Itinaboy ako ng anak ko sa sarili kong bahay, sumisigaw. Ang pamilya ng asawa ko ang titira dito ngayon, kaya umalis ka na. Nagtanong ako, saan? Malamig siyang sumagot, pumunta ka sa tambakan ng basura. Kaya umalis ako, nakangiti dahil alam kong hindi ito pagtakas, kundi isang taktikal na pag-atras upang isakatuparan ang aking plano. Sa loob ng isang linggo, nawala sa kanila ang lahat, ang kanilang bahay, ang kanilang pera, ang kanilang kaligayahan. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan ka nakikinig sa mga komento. Tumunog ang telepono pagkatapos kong maghugas ng mga pinagkainan ko sa tanghalian. Ang matinis na tunog ay sumira sa katahimikan ng hapon sa aking walang laman na bahay na nagpakaba sa akin ng bahagya. Basang-basa pa ang mga kamay ko nang abutin ko ito, nakikilala ang numero ni Carmen sa screen. Gumaan ang pakiramdam ko. 2 buwan na siyang hindi tumatawag. Dad, ang boses niya ay tila iba, mas matamis kaysa karaniwan. Sana ay hindi ako nakakaistorbo sa anumang mahalaga. Carmen, mahal. Hindi ko maitago ang aking pagkasabik. Hindi ka kailanman nakakaistorbo. Ang sarap marinig ang boses mo. Tumawa siya, ngunit parang ensayado. May sorpresa ako para sa iyo. Pupunta kami diyan ngayong gabi. Ako at si Marco kasama ang mga magulang niya. Gusto naming makipag-usap sa iyo. Inilapag ko ang dish towel, ang isip inhenyero ko ay automatikong nagkalkula. Ngayong gabi? Iyan ay napakaganda. Matagal na kitang hindi nakikita. Dapat ba akong maghanda ng hapunan? Maaari akong bumili ng alak na paborito mo. Yung Pinot Noir mula sa maliit na ubasan na binisita natin. Huwag kang mag-alala tungkol sa pagkain, Dad. Ang tono niya ay naging mas matatag. Maghanda ka lang para sa amin bandang 7:00. Mahalaga ito. May kung anong bagay sa boses niya ang nagpabaling sa akin, ngunit ang aking pag-iisa ay nanaig sa aking pag-iingat. Siyempre, mahal. Titiyakin kong perpekto ang lahat. Mananatili ba kayo ngayong gabi? Maaari kong ihanda ang mga guest room. Titingnan namin kung paano magiging ang gabi. Pinutol niya ako ng marahan. Kailangan ko nang umalis ngayon, pero magkikita tayo ng 7:00 sharp, okay. Namatay ang linya bago pa ako makapagtanong pa. Nakatayo ako habang hawak ang telepono. Inuulit ang mga salita niya. Isang sorpresa, isang pag-uusap. Ang parirala ay tila formal, ngunit marahil handa na siyang itawid ang puwang na lumaki sa pagitan namin mula nang mamatay ang kanyang ina, si Elena. Marahil ito ang pagkakasundo na inaasahan ko. Sinulyapan ko ang relo ko. 2:45 p.m. 4 na oras para maghanda. Ang bahay ay biglang nabuhay sa posibilidad. Naglakad ako sa bawat silid na may panibagong layunin. Tinitingnan ito sa mata ni Carmen. Ang sala ay kailangang i-vacuum. Ang banyo ay nangangailangan ng sariwang tuwalya. Kumilos ako ng may sistematikong katumpakan na naglingkod sa akin ng mabuti sa loob ng 40 taon ng mga proyekto ng inhenyeriya. Una, nagmaneho ako patungo sa grocery store sa kalye. Ang simoy ng Marso ay presko, nangangako ng tagsibol, ngunit mayroon pa ring lamig ng taglamig. Pumili ako ng bouquet ng dilaw na daffodils, paborito ni Carmen mula pagkabata, at nagdagdag ng isang bote ng Pinot Noir na binanggit niyang gusto niya noong nakaraang Pasko. Sa bakery section, nakakita ako ng individual na chocolate tarts, ang uri na palagi niyang hinihingi tuwing weekend trip namin sa bookstore. Pagbalik sa bahay, inayos ko ang mga bulaklak sa kristal na vase ng aking asawa, ang isa na palaging hinahangaan ni Carmen. Ang liwanag ng hapon na dumadaan sa bintana ng kusina ay nagpailaw sa kanila na parang maliliit na araw.
Inihanda ko ang mesa ng dining room gamit ang aming magandang porselana, ang set na binili namin para sa mga espesyal na okasyon na naging masyadong bihira. Habang pinupunasan ang mga counter, nahuli ko ang sarili kong humuhuni, isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng ilang buwan. Ang bahay ay tila iba, inaasahan. Kinuha ko ang mga lumang photo album, iniisip na maaari naming tingnan ang mga ito nang magkasama. Naroon si Carmen sa edad na femme, ngumingiti ng walang nangipin at nakasuot ng kanyang dilaw na damit. Si Carmen sa edad na 16, umiikot ang mata sa aking kamera, ngunit nakangiti sa kabila ng sarili niya. Si Carmen sa araw ng kasal niya, nagniningning sa puting sutla. Tumigil ako sa huling larawan. Si Marco ay nakatayo sa tabi niya, guwapo sa kanyang inuupahang tuksedo, ngunit may isang bagay sa ngiti niya ang palaging tila walang laman sa akin. Ang mga magulang niya ay nakatayo sa gilid. Si Roberto na may practiced businessman's grin. Si Margarita na may walang humpay na tingin ng bahagyang pagtutol. Hindi nila ako kailanman lubos na tinanggap, ang simpleng inhenyero na nagtrabaho upang umangat mula sa wala. Ngunit ngayong gabi ay magiging iba. Ngayong gabi ay pamilya kami na nagtitipon. Naligo ako at nagsuot ng pinakamaganda kong kaswal na shirt. Ang asul na sinabi ni Carmen na nagpapatingkad sa kulay ng mga mata ko. Sa salamin, nakita ko ang isang lalaki na nagsisikap magmukhang mas bata kaysa sa kanyang 72 taong gulang. Ang pag-asa ay nagpapadilim sa kanyang mukha. Ang aking puting buhok ay maayos na nasuklay. Optimistiko ang aking ekspresyon. Alas 6:30, ginawa ko ang panghuling pagtingin sa paligid. Ang bahay ay amoy lemon cleaner at sariwang bulaklak. Ang alak ay humihinga sa sideboard. Ang chocolate tarts ay naghihintay sa bone china plates. Lahat ay handa na para sa anumang sorpresa na plinano ng aking anak. Umupo ako sa paborito kong upuan sa tabi ng bintana, naghihintay ng headlights sa kalye. Ang pag-asam ay parang umaga ng Pasko. Ang masarap na tensyon ng paghihintay para sa isang bagay na kahanga-hanga. Sa labas nagsimulang sumindi ang mga ilaw ng kalye sa pagdami ng dilim. Alas 7 na lang ang ilang minuto. Bumagsak ang pinto ng kotse sa labas. Sinuri ko ang aking refleksyon sa huling pagkakataon sa salamin ng hallway. Sinuklay ang aking buhok. Sa pamamagitan ng frosted glass, nakita ko ang 4 na silhouette na papalapit sa aking pintuan. Ang puso ko ay humahampas sa pag-asam. Binuksan ko ang pinto bago pa sila makakatok. Ang aking mukha ay sumasabog sa kung ano ang inaasahan kong isang mapag-anyayang ngiti. Carmen. Marco. Nakatayo si Carmen sa aking doorstep na nakasuot ng itim na coat na nagpapamukha sa kanya na parang uma-attend ng libing. Ang mukha niya ay kalmado, malayo, walang ngiti, walang yakap. Hello, Dad. Ang boses niya ay walang init na naramdaman ko sa tawag namin. Si Marco ay nagtulak sa kanya, amoy alak. Ang mga mata niya ay namumula. Ang panga niya ay nakasara sa isang agresibong linya. Sa likod nila, si Roberto at Margarita Miller ay nakatayo sa aking pintuan na parang mga bodyguard na nakasuot ng mamahaling coat. Pasok, pasok kayo. Naghanda ako ng hapunan. Buksan natin ang alak na paborito mo. Hindi kami magtatagal para sa hapunan. Si Margarita Miller ay pumasok sa aking sala nang walang imbitasyon. Ang matatalas niyang mata ay nagsusuri na sa aking muebles, sa aking mga ari-arian. Hinawakan niya ang kristal na vase ng aking asawa nang may pagtatanggi. Napakababang klase ng mga bulaklak. Napakurap ako, nalilito. Binili ko ang mga paborito ni Carmen, ang daffodils. Dad, kailangan nating mag-usap. Sa wakas ay tumingin sa akin si Carmen, ngunit ang mga mata niya ay malamig na parang ulan sa Enero. Umupo ka. Kinuha ni Roberto Miller ang kanyang telepono at kinukunan ng litrato ang aking kusina, ang aking dining room. Ang kamera ay nagkiklik ng sistematiko. Pinanood ko siya nang nagtataka. Ano ang ginagawa niya? Sinusuri ang halaga ng ari-arian, sabi ni Margarita ng walang emosyon. Umupo siya sa paboritong upuan ng aking asawa na parang pag-aari niya ito. Ngayon ang pamilya ng anak ko ang titira dito, kaya umalis ka na. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Mahigpit kong hinawakan ang likod ng sofa.
Ano? Hindi ko maintindihan. Saan? Ito ang bahay ko. 30 taon na akong nakatira dito. Ang boses ni Carmen ay pumutol sa protesta ko na parang yelo. Pumunta ka sa tambakan ng basura kung gusto mo. Kailangan namin ang bahay na ito. Lumapit si Marco. Ang hininga niya ay matalas sa amoy ng whiskey. Inayos na namin ang mga bagay-bagay sa pulisya. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Tinitigan ko ang aking anak. Hinahanap ang anumang bakas ng bata na pinalaki ko. Ang babaeng minahal ko ng walang pasubali. Wala. Tiningnan niya ako na parang estranghero. Mas masahol pa, na parang isang hadlang. Carmen, mahal, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Tungkol ba ito sa pera? Kung kailangan mo ng tulong, aalis ka ngayong gabi. Ang boses ni Margarita ay hindi nagbibigay daan sa anumang argumento. Bibigyan ka namin ng 1 oras para mag-impake ng mga mahahalagang bagay. Nanghina ang mga binti ko. Bumagsak ako sa sofa. Ang aking isip ay naguguluhan. Ang chocolate tart ay nakaupo nang hindi nagalaw sa dining table. Ang alak ay humihinga ng walang kabuluhan sa kristal na decanter. Lahat ng inihanda ko ng may pag-asa ay tila nang iinis sa akin ngayon. Ito ang aking tahanan, bulong ko. Tinapos ni Roberto Miller ang kanyang pagkuha ng litrato at inilagay ang kanyang telepono. Hindi na. Si Carmen ay aming manugang. Ang pamilya ang nag-aalaga sa pamilya. Hindi nawala sa akin ang kabalintunaan. Tiningnan ko ang paligid ng silid sa 4 na dekada ng mga alaala, sa buhay na itinayo ko kasama ang aking yumaong asawa, sa tahanan kung saan pinalaki ko si Carmen ng may labis na pagmamahal. Ngayon nakatayo sila sa aking sala na parang mga mananakop na naghahati sa aking buhay. Tinitigan ko ang mukha ni Carmen ng isa pang beses. Ang babaeng tumawag sa akin 6 na oras na ang nakalipas, na nagsalita tungkol sa mga sorpresa at pag-uusap, na nagpahintulot sa akin na maniwala sa loob ng isang hapon na mahalaga ako. May isang bagay na malamig ang pumasok sa aking dibdib. Hindi galit. Hindi pa. Isang bagay na mas mapanganib. Pagkalkula. Sige, sabi ko ng tahimik. Ang silid ay natahimik. Inasahan nila ang mga luha, pagmamakaawa, pagkawala ng pag-asa. Tumayo ang kilay ni Margarita. Ang agresibong postura ni Marco ay bahagyang natinag. Tumayo ako, naglakad sa closet at kinuha ang aking lumang leather briefcase. Mag-iimpake ako ng ilang gamit. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin na parang isang taut wire. Inasahan nila ang mga luha, pagmamakaawa, marahil ay galit. Sa halip, lumipat ako sa aking silid tulugan nang may sistematikong katumpakan na naglingkod sa akin sa loob ng 40 taon ng mga proyekto ng inhenyeriya. Kinuha ko ang aking luma, worn suitcase mula sa closet shelf. Ang balat ay basag, ngunit ang mga kandado ay gumagana pa rin ng perpekto. Lahat ay may layunin, ang tamang lugar. Sige, aalis ako. Ang boses ko ay nagulat sa kanila. Kalmado, measured. Ngunit tandaan, naging inhenyero ako sa buong buhay ko. Alam kong magtayo ng mga bagay. Ipinagpatuloy ko ang pagtiklop ng aking pinakamahusay na mga shirt ng may mekanikal na katumpakan. Ngunit alam ko ring gibain ang mga ito. Si Carmen ay nag-iba ng pwesto nang hindi komportable. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Tumingin ako mula sa aking pag-iimpake. Tinitigan ang mga mata niya sa unang pagkakataon mula nang dumating sila. Wala anak. Nais ko lang sa iyo ang kaligayahan sa bago mong tahanan. Mula sa sala, ang boses ni Margarita ay matalas at nagtagumpay. Sa wakas ay nagpapakita ng ilang katinuan. Nagpatuloy ako sa pag-iimpake ng mga bank statement mula sa filing cabinet, mga papel ng insurance, ang titulo ng bahay. Bagaman ano ang magiging silbi nito sa akin ngayon, hindi ko masabi. Sa likod nila, ang aking engineering certifications at professional references, 40 taon ng maingat na dokumentasyon. Si Carmen ay nagpaiwan sa doorway. Pinapanood akong magtrabaho. Marahil ang ilang maliit na bahagi niya ay nakaramdam ng pagkakasala. Ngunit nang tawagin ni Marco ang pangalan niya mula sa kusina, tumalikod siya. Inimpake ko ang litrato ni Elena huli,
Ang isa mula sa aming anniversary dinner 3 taon na ang nakalipas. Ang ngiti niya ay nagbigay ng init na tila imposible sa malamig na bahay na ito na puno ng mga estranghero na may dugo ko. 20 minuto. Iyon lang ang kailangan upang mag-impake ng isang buong buhay. Itinulak ko ang suitcase sa sala kung saan pinanood ako ng aking pamilya, dating pamilya, na parang mga vulture na nagmamasid sa namamatay na biktima. Si Roberto ay nagpatuloy sa pagkuha ng litrato, ngayon ay nakatuon sa mas mamahaling piraso. Umupo si Margarita sa upuan ni Elena, inaayos na ang mga throw pillow ng iba. Ang mga utilities ay nasa pangalan ko, sabi ko ng tahimik. Kailangan ninyong ilipat ang mga ito. Kami na ang bahala sa lahat, sagot ni Roberto, nang hindi tumitingin mula sa kanyang telepono. Huminto ako sa pintuan sa harap, tinitigan ang mga mukha ng mga taong minahal ko, sinuportahan, isinakripisyo, iniwasan ni Carmen ang aking tingin. Si Marco ay bahagyang umugoy, inaabot ang alak na binuksan ko para sa pagdiriwang. Sinuri ni Margarita ang kristal na koleksyon ng aking asawa nang may pagkalkula sa mata. Kung ganoon, inayos ko ang aking pagkakahawak sa suitcase handle. Palagay ko ito na ang paalam. Wala sa kanila ang sumagot. Ang hangin sa gabi ay tila matalas sa aking mukha. Ang Marso sa probinsya ay nagdala ng huling kagat ng taglamig, ngunit may isang bagay sa lamig ang nagpaliwanag sa aking mga iniisip. Inilagay ko ang suitcase sa trunk ng aking Honda, ang kotse na binili namin ni Elena nang magkasama 5 taon na ang nakalipas. Maaasahan pa rin, nagsisilbi pa rin sa layunin nito. Nagmaneho ako sa mga pamilyar na neighborhood na hindi na tila tahanan. Sa nakalipas na elementary school kung saan hinatid ko si Carmen ng maraming umaga. Sa nakalipas na parke kung saan ipinagdiwang namin ang kanyang graduation. Sa nakalipas na grocery store kung saan namili ako para sa hapunan ngayong gabi na tinanggihan. Ang ATM ay nagniningning na puti sa parking lot ng isang 24-hour convenience store. Ipinasok ko ang aking card nang may matatag na mga daliri. Sinuri ang aking balansi sa account, mga deposito sa pensyon, Social Security. Mga ipon na naipon sa loob ng mga dekada ng maingat na pamumuhay, hindi mayaman, ngunit sapat, higit pa sa inaasahan nila, marahil. Ang Sunrise Inn ay nakaupo sa tabi ng isang commercial strip 15 na minuto mula sa aking dating neighborhood. Budget accommodations ngunit malinis. Ang desk clerk, isang dalaga na may pagod na mata, ay nagproseso ng aking pagpaparehistro nang walang kuryosidad. Bayad na cash para sa 3 gabi. Room 237. Ang silid ay amoy industrial carpet cleaner at naglalaman ng lahat ng kinakailangan para sa pansamantalang kaligtasan. Isang single bed, maliit na mesa, telebisyon, banyo na may manipis na tuwalya at maliliit na sabon. Umupo ako sa gilid ng kama at binuksan ang aking laptop. Oras na upang lutasin ang isang problema. Ang liwanag ng umaga ay dumaloy sa manipis na mga kurtina ng motel, matalas at hindi pamilyar. Sa isang sandali, nakalimutan ko kung nasaan ako. Pagkatapos ang pagtataksil kahapon, ay bumalik na parang malamig na tubig. Binuksan ko ang aking laptop at nag-login sa aking online banking. Ang mga numero ay nagniningning ng matatag sa screen. Mga deposito sa pensyon, Social Security, mga dekada ng maingat na ipon, higit pa sa sapat para sa kailangan kong gawin. Pagkatapos ay inaccess ko ang joint account na binuksan namin ni Carmen noong siya ay 16, ang kanyang unang checking account. Ang pangalan ko ay nakalista pa rin bilang co-owner, hindi niya kailanman inalis ako. Marahil ay nakalimutan niya na umiral ito. Ang balanse ay nagpangiti sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng 24 oras. 30 taon, nagbigay ako at nagbigay, bulong ko sa walang laman na silid. Oras na para bawiin ang lahat ng sa akin. Isinara ko ang laptop at naligo sa masikip na banyo ng motel. Ang mainit na tubig ay tila katinuan mismo. Wala nang kalituhan. Wala nang nasasaktang damdamin. Katumpakan lang ng inhenyeriya na inilapat sa isang napaka-espesipikong problema. 9:30,
Nakatayo ako sa fluorescent bright aisles ng tindahan ng electronics. Ang batang clerk na may purple hair ay halos hindi tumingala mula sa kanyang telepono. Kailangan ko ng isang prepaid phone, sabi ko sa kanya. Isang bagay na basic at isang murang laptop para sa paglalakbay. Inihatid niya ako sa electronics wall. Itinuro ang mga opsyon ng may ensayado na pagkabagot. Pumili ako ng isang simpleng flip phone at isang basic laptop, parehong binayaran ng cash. Walang credit card, walang digital trail. Magtatayo ng home office? Tanong niya, nakikipag-usap habang nagri-ring up ng binili. Remote work, konsultasyon, sagot ko. Malapit sa katotohanan, ang real estate office ay sumasakop sa isang converted house sa kalye. Si Sarah, ayon sa kanyang nameplate, ay tumingala mula sa kanyang computer na may maliwanag na ngiti ng isang taong nabubuhay sa komisyon. Paano ako makakatulong sa iyo ngayon? Kailangan ko ng isang modest apartment, isang silid tulugan, month-to-month lease kung maaari. Umupo ako sa upuan sa tapat ng kanyang mesa. Nagtrabaho ako online, kaya mahalaga ang magandang internet. Ang mga daliri niya ay lumipad sa keyboard. Budget range. Nagbigay ako ng figure na nagpalawak sa kanyang ngiti. Hindi labis, ngunit komportable. Ang uri ng tenant na mas gusto ng mga landlord. Mayroon akong ilang option. Ang unit na ito sa Hawthorne ay may fiber optic internet. Perpekto para sa remote work. Kailan mo gustong lumipat? Ngayon, kung maaari. Kumurap siya. Iyan ay mapaghangad. Ngunit gusto ko ang ambisyon. Hayaan mo akong tumawag. Pagkatapos ng 2 oras, pumirma ako ng lease para sa isang malinis na 1-bedroom apartment 12 blocks mula sa aking dating tahanan. Sapat na malapit para sa reconnaissance, sapat na malayo upang maiwasan ang aksidenteng pagtatagpo. Ibinigay sa akin ni Sarah ang mga susi ng may propesyonal na kahusayan. Ang internet ay dapat na aktibo bukas ng umaga. Mayroon pa bang kailangan mong malaman tungkol sa neighborhood? Kung saan lang makakahanap ng masarap na kape. Tumawa siya at nagrekomenda ng 3 kafe sa loob ng walking distance. Ang apartment ay amoy sariwang pintura at industrial carpet. Ang mga walang laman na silid ay umaling-awngaw sa posibilidad. Inilagay ko ang aking suitcase sa silid tulugan at inilabas ang aking laptop sa kitchen counter. Ang araw ng hapon ay pumasok sa malinis na mga bintana, nagpapaliwanag ng mga alikabok na sumasayaw na parang maliliit na plano na nagkakaroon ng hugis. Binuksan ko ang aking bagong laptop at nagsimulang gumawa ng mga listahan. Mga resource na available, mga kinakailangan sa timeline, impormasyon na kailangan. Phase 1, mga layunin. Sa labas, ang probinsya ay umuugong sa ordinaryong negosyo ng ordinaryong tao na nabubuhay ng ordinaryong buhay. Sa loob, nagsimula akong magtayo ng isang bagay na extraordinary, isang bagay na hindi nila kailanman makikita. Kinuha ko ang aking telepono, ang aking lumang telepono, at nag-scroll sa contact information ni Carmen. Ang work number niya, ang cell ni Marco, ang home address ng pamilya Miller, na ngayon ay aking dating address. Napakaraming impormasyon, napakaraming vulnerability. Kinalansing ko ang aking mga buko at nagsimulang mag-type. Dumating ang Miyerkules ng umaga nang may sistematikong katumpakan na palagi kong inilalapat sa komplikadong mga proyekto ng inhenyeriya. Ang aking apartment ay nagbago sa magdamag sa isang bagay na kahawig ng isang command center. 4 na Manila folder ang nakaayos sa kitchen table, bawat isa ay may label na pangalan. Carmen, Marco, Roberto, Margarita. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang punan ang nalalaman ko na. Ang work address ni Carmen, ang kanyang paboritong lunch spot, ang kanyang predictable routines, ang construction job site ni Marco at ang kanyang after-work patterns. Ang pansamantalang address ng mga magulang ni Miller, ang aking dating address. Ngunit nananatili ang mga puwang sa kaalaman. Kailangan ko ng mga detalye, mga vulnerability, mga pressure point. Natagpuan ako ng Huwebes ng gabi na umiinom ng ginger ale sa bar ng Riverside Casino. Ang bartender, isang chatty na babae na nagngangalang Linda,
ay pinanatili ang pag-uusap na dumadaloy ng natural tulad ng inumin na ibinuhos niya. Madalas bang pumunta dito ang lalaking iyon, si Marco? Tanong ko. Tumatango patungo sa mga blackjack table kung saan nakaupo ang aking manugang, nakayuko sa kanyang mga card. Oo. Sinundan ni Linda ang tingin ko. Nawalan na ng medyo malaki dito nitong mga nakaraang linggo. Sabi niya, babayaran niya sa lalong madaling panahon kapag naibenta niya ang bahay. Sumipsip ako ng aking ginger ale. Pinapanood ang lalong desperadong kilos ni Marco habang nawawala ang kanyang mga chip. Parang tiwala siya sa benta na iyon. Sana nga, para sa kanya. Pinahinaan ni Linda ang kanyang boses. Ang ilang mga lalaki dito ay hindi gustong maghintay kung alam mo ang ibig kong sabihin. Si Marco ay bahagyang natisod, tumayo mula sa mesa. Ang kanyang mukha ay namumula sa alak at pagkabigo. Kinunan ko siya ng litrato mula sa kabilang bahagi ng silid gamit ang zoom lens ng aking bagong kamera, malinaw na mga shot ng kanyang kondisyon, kanyang pag-uugali, kanyang mga kasama. Ebidensya. Biyernes ng umaga, sinundan ko si Marco sa kanyang construction site sa downtown. Nagtrabaho siya para sa Henderson Development, isang mid-size company na may mga opisina sa isang glass building. Alas 11:30, lumabas siya para sa isang bagay na tila isang pinalawig na lunch break. Hindi siya nag-iisa. Ang babae ay marahil 30, may auburn hair, nakasuot ng tailored business suit na nagpapahiwatig na mas malaki ang kita niya kaysa kay Marco. Naglakad silang magkalapit, ang kamay niya ay paminsan-minsan humahawak sa likod niya sa isang paraan na nagsasabi ng intimacy kaysa pagkakaibigan. Kinunan ko sila ng litrato mula sa kabilang kalye, ang kanilang body language, ang kamay niya sa braso niya, ang halik na ibinigay niya sa kanya bago sila naghiwalay sa kotse niya. Dagdag na ebidensya, nang hapong iyon, binisita ko ang opisina ng tagatala ng panlalawigan. Ang mga pampublikong record ay nagpahayag ng saklaw ng kapahamakan ni Roberto Miller ng may klinikal na katumpakan. Nabigong pamumuhunan sa isang restaurant chain. Mga utang sa buwis na nagkakahalaga ng 2,500,000, isang business license na nasuspinde dahil sa hindi pagbabayad ng mga bayarin sa estado. Ang pamilya Miller ay hindi lang desperado, sila ay nalulunod. Pagbalik sa aking apartment ng gabing iyon, ikinalat ko ang mga litrato sa aking kitchen table, kasama ang mga printed document at handwritten notes. Ang mga utang ni Marco sa sugal at mga pangako tungkol sa mga nalikom sa pagbebenta ng bahay. Ang kanyang affair sa isang tao na malinaw na may pera na mawawala kung malalantad. Ang mga problema ni Roberto sa buwis at suspended business license, ang kumpletong pag-asa ni Margarita sa kompromisadong kita na ng kanyang asawa. Ang bawat folder ngayon ay naglalaman ng sapat na ammunition upang tuluyang sirain ang paksa nito. Sumandal ako sa aking upuan, pinag-aaralan ang ebidensya ng may kasiyahan ng isang inhenyero. Natukoy ang mga structural weakness, natagpuan ang mga load-bearing point. Ang pundasyon ng kanilang tagumpay laban sa akin ay may mas maraming bitak kaysa sa naisip nila. Nag-vibrate ang aking telepono, ang lumang telepono na may contact information pa rin ni Carmen. Oras na para simulan ang demolisyon. Ang Sabado ng umaga ay nagdala ng parehong sistematikong katinuan na palagi kong inilalapat sa mga komplikadong proyekto ng inhenyeriya. Muli kong ikinalat ang mga intelligence file sa aking kitchen table. Ngayon ay hindi na para sa pagsusuri kundi para sa pagpaplano ng sequence of action. Si Carmen muna. Ang financial pressure ay lilikha ng agarang pagpanik. Si Roberto pangalawa. Ang investigasyon ng gobyerno ay uubos sa kanyang limitadong resource. Si Marco pangatlo. Ang kanyang mga utang sa sugal at affair ay nagbigay ng maraming pressure point. Si Margarita pang-apat. Ang kanyang kumpletong pag-asa ay nangangahulugang babagsak siya kapag bumagsak ang iba. Alas 10:30, nakaupo ako sa tapat ni G. David, ang branch manager sa First National Bank, ang parehong bangko kung saan binuksan namin ni Carmen ang kanyang unang checking account 18 taon na ang nakalipas. Kailangan kong baguhin ang mga access permission sa joint account na ito, sabi ko sa kanya. Inilalabas ang paperwork sa kanyang mesa. Sinuri ni David ang mga dokumento ng may propesyonal na kahusayan. Ang mga pagbabago sa account na ito ay magkakabisa kaagad, G. Nestor. Itinatag mo ang sarili mo bilang primary account holder
na may mga kinakailangan sa pag-apruba para sa malalaking withdrawal. Perpekto. Mangyaring ipagbigay alam sa akin ang anumang mga pagtatangka sa access. Tumango siya, gumagawa ng mga note sa sistema. Gusto mo bang magtakda ng tiyak na mga limitasyon sa withdrawal para sa secondary account holder? Oo, 10,000 daily maximum. Anumang mas malaki ay nangangailangan ng aking nakasulat na pag-apruba. Matutuklasan ni Carmen ang mga paghihigpit sa susunod na susubukan niyang magbayad ng renta o bumili ng groceries. Ang pagpanik ay magiging agaran, kumpleto. Pagkatapos ng tanghalian, natagpuan ko ang sarili ko sa downtown office ni Atiwer Jaime, attorney at law. Ang kanyang mga diploma ay sumasakop sa isang dingding na parang mga certificate of competence na nakita kong nakasisiguro. Nag-invest ako ng $1,200,000 sa pagpapaganda ng bahay na iyon sa loob ng nakaraang 5 taon. Paliwanag ko, ipinapakita sa kanya ang mga receipt na maingat kong pinanatili. Bagong bubong, foundation work, kitchen renovation, lahat ay nadokumento. Sinuri ni Jaime ang paperwork ng may thoroughness na nagpapawalang sala sa kanyang hourly rate. Mayroon kang legal na karapatan sa bahay na ito, G. Nestor. Nag-invest ka ng malaking pera sa pagbili at pagpapaganda. Mahusay. Ngunit una, gusto kong maintindihan nila ang kanilang pagkakamali sa kanilang sarili. Tumingala siya mula sa mga dokumento. Ang kuryosidad ay kumikislap sa kanyang profesional na ekspresyon. Ano ang ibig mong sabihin? Kinuha nila ang aking bahay. Iniisip na wala akong magagawa. Mas gusto kong mapagtanto nila kung gaano sila mali bago ako magsagawa ng legal na aksyon. Iyan ay isang kagiliw-giliw na diskarte, ngunit ang iyong legal na posisyon ay malakas sa tuwing magpasya kang magpatuloy. Mabuti, makikipag-ugnayan ako kapag tama ang timing. Ang huling hinto ko ay ang Oregon Department of Revenue Building. Ang clerk, isang pagod na babae sa kanyang 50s, ay tumanggap ng aking Manila envelope ng walang partikular na interes. Anonymous submission ng potensyal na irregularidad sa buwis. Kinumpirma niya, oo, Roberto Miller, business owner. Dokumentasyon ng hindi naiulat na kita, mga questionable deduction at suspended business licenses. Tinatakan niya ang envelope at inilagay ito sa isang basket na may markang investigation required. Ang burokrasya ng gobyerno na ang bahala sa natitira nang may sarili nitong sistematikong katumpakan. Pagbalik sa aking apartment bago mag-alas 5 pamara, nagbuhos ako ng isang baso ng alak, isang bagay na bihira kong ginagawa, ngunit ang okasyon ay tila nagpapahintulot ng pagdiriwang. Sa labas ng aking bintana, ang mga ilaw ng gabi ay nagsimulang kumikislap na parang maliliit na pangako ng kung ano ang darating. Ang mga unang galaw ay nilalaro. Matutuklasan ni Carmen ang kanyang mga paghihigpit sa pananalapi sa loob ng mga araw. Ang investigasyon ni Roberto sa buwis ay magsisimula sa loob ng mga linggo. Ang mga utang ni Marco sa sugal ay magkakabisa ng may interes. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-draft ng susunod na phase. Dumating ang Lunes ng umaga ng may tiyak na timing na inhenyero ko. Nag-vibrate ang aking telepono na may text notification mula sa bangko. May nagtangkang i-access ang restricted account. Maraming pagtatangka sa katunayan. Ang timestamp ay nagpakita ng 10:47 a.m. Natuklasan na ni Carmen ang kanyang bagong realidad. Nagbuhos ako ng kape at binuksan ang aking laptop. Sinuri ang online activity log ng bangko. 7 na bigong pagtatangka sa access sa loob ng 50 na minuto. 2 tawag sa telepono sa customer service. 1 kahilingan para sa agarang account review. Lahat ay tinanggihan tulad ng plinano. Tumunog ang aking telepono ng 11:23, numero ni Carmen. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Pagkatapos ay pinakinggan ang kanyang mensahe nang may kasiyahan ng isang inhenyero na nanonood ng isang perpektong calibrated mechanism na gumagana. Dad, si Carmen ito. Mayroong isang uri ng problema sa account namin. Sabi ng bangko ay pinaghihigpitan mo ang access. Mangyaring tawagan mo ako kaagad. Ito ay dapat na isang pagkakamali. Ang pangalawang tawag ay dumating ng 11:41. Mas desperado sa pagkakataong ito. Dad, nasaan ka? Hindi ako makabayad ng renta.
Hindi ako makabili ng groceries. Ang card ko ay na-decline sa coffee shop sa harap ng mga kasamahan ko sa trabaho. Pakiusap, ano man ito, kailangan nating ayusin ito ngayon. Naghanda ako ng tanghalian habang nagpe-play ang pangatlong tawag. Ang boses niya ay bahagyang pumutok sa salitang tulong. Pagsapit ng hapon, tila tinawagan niya na si Marco. Ang aking surveillance equipment, isang basic listening device na inilagay ko malapit sa bintana ng kanilang silid-tulugan sa panahon ng isang reconnaissance visit, ay nakakuha ng mga fragment ng kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng manipis na mga dingding ng lumang bahay. Ang pera ni Dad ay nakablock. Ang boses ni Carmen ay nagdala ng matalas na gilid ng tunay na pagpanik. Paano tayo magbabayad ng mortgage? Ang sagot ni Marco ay dumating ng may pagkakalito sa alak. Kumalma ka, mahal. Makakahanap tayo ng paraan palabas. Baka makapagbenta tayo ng isang bagay mula sa bahay. Hindi ito maaaring maging isang coincidence. Sabi ng bangko, ang access ay pinaghihigpitan ng account holder. Ang boses niya ay tumaas sa bawat salita. Ibig sabihin si Dad ang gumawa nito ng sinasadya. Sa tingin mo ang tatay mo? Hindi niya alam kung paano gawin ito. Ngumiti ako sa ganoong pag-aakala. Ang pagmamaliit ni Marco ay magsisilbi sa akin ng mabuti sa mga darating na linggo. Dumating ang mail ng 3:30. Kabilang sa karaniwang mga bill at advertisement ay isang opisyal na envelope mula sa Oregon Department of Revenue na naka-address kay Roberto Miller sa kanyang business address. Ang imbestigasyon sa buwis ay nagsimula na trigger ng aking anonymous submission. Tumunog ang telepono ni Carmen ng par 15. Naririnig ko ang kanyang pag-uusap sa pamamagitan ng device habang naglalakad siya sa kusina ng aking dating tahanan. Roberto, si Carmen ito. Mayroon tayong problema. Maraming problema, sa katunayan. Ang boses niya ay nagdala ng pagod ngayon. Ang pagpanik ay nananatili sa matinding determinasyon. Gusto ng tax office na i-audit ang mga business record mo. At si Dad ay nalock tayo sa bank account namin. Ang sagot ni Roberto ay pumutok sa phone speaker niya. Imposible yan. Ang tatay mo ay walang ganong uri ng autoridad. Ang bangko ay hindi sumasang-ayon. Sabi nila, siya ang primary account holder at maaaring paghigpitan ng access kahit kailan niya gusto. Isang mahabang paghinto. Pagkatapos ay ang boses ni Roberto ay mas tahimik. Nasaan ang tatay mo ngayon? Hindi ko alam. Hindi niya sinasagot ang telepono niya. Sabi ng luma niyang kapitbahay ay hindi niya ito nakita mula noong araw mula nang umalis siya. Isa pang paghinto. Carmen, ano ba talaga ang pinasok natin ng gabing iyon? Umupo siya sa kitchen chair, ang lumang upuan ni Elena, at naririnig ko ang pagkaluskos ng lumang kahoy sa pamamagitan ng aking listening device. Nagsisimula akong mag-isip na sobra nating minamaliit siya. Ang Miyerkules ng umaga ay nagdala ng sistematikong katumpakan ng Phase 2. Inayos ko ang mga compromising photograph ni Marco sa aking kitchen table na parang ebidensya sa isang kaso sa korte. 12 high-resolution images ng aking manugang kasama, ang kanyang auburn-haired colleague na kinunan sa labas ng apartment building niya, sa kotse niya, sa isang downtown restaurant sa mga oras na dapat ay nagtatrabaho siya. Sa tabi nila, dokumentasyon ng kanyang mga utang sa sugal, mga casino receipt, mga witness statement mula sa mga bartender. Isang pattern ng kawalang pananagutan sa pananalapi na umaabot sa mga buwan. 2 envelope ang handa na para sa paghahatid. Ang isa ay naka-address sa Human Resources Department ng Henderson Development. Ang isa ay naka-address kay Carmen sa kanyang opisina. 10:00, Gisa. Sinusuri na ng supervisor ni Marco ang isang anonymous submission tungkol sa mga problema sa sugal ng empleyado at questionable use of company time. Ang mga larawan ni Marco na umiinom sa oras ng tanghalian, ang dokumentasyon ng kanyang mga utang, ang mga witness statement tungkol sa kanyang desperadong mga pangako na magbayad kapag naibenta ang bahay. Ipinagmamalaki ng Henderson Development ang sarili nito sa pagiging maaasahan at family values. Si Marco ay naging isang liability. 11:30, nakuha ng aking listening device ang desperadong tawag sa telepono ni Marco kay Carmen mula sa Henderson parking lot. Tinanggal nila ako.
ang boses niya ay pumutok sa surveillance equipment. Basta ganun na lang, may nagpadala sa kanila ng impormasyon tungkol sa personal na buhay ko. Ang sagot ni Carmen ay nagdala ng matalas na gilid ng isang taong sobra ng na-stress. Anong uri ng impormasyon? Mga larawan ko sa kasino? Mga pahayag mula sa mga tao na nagsasabing may utang ako. Sabi nila, ako ay isang panganib sa reputasyon ng kumpanya. Marco, halos hindi na tayo makabili ng groceries. Paano tayo mabubuhay nang wala ang paycheck mo? Ngunit ang pag-uusap na iyon ay naistorbo ng pagdating ng mail carrier sa opisina ni Carmen. Pagkalipas ng 2 oras, nakuha ng aking device ang isang napakaibang uri ng pag-uusap. Alam ko ang tungkol sa affair mo, Marco. Ang boses ni Carmen ay naging nakamamatay na tahimik. Gusto ko ng lahat. Kalahati ng lahat ng natitira sa atin. Nagawa ng mga larawan ng kanilang trabaho. Carmen, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ito ang tila ito. Ang mga larawan ay hindi nagsisinungaling, Marco. Nakikipagkita ka sa ibang babae habang sinusubukan kong panatilihin ang ating pamilya. Mahal, desperado ako. Ang sugal ay lumabas sa kontrol at siya ay, pagkatapos ng ginawa natin sa tatay ko, at ngayon ito, tulad kanya isang pagkabigo. Hindi nawala sa akin ang kabalintunaan. Ikinukumpara ni Carmen ang kanyang manlulokong asawa sa ama na pinagtaksilan niya. Hindi niya alam na ang ama na iyon ang nag-oorkestra ng pagkasira ng kanyang asawa. Ang boses ni Marco ay naging desperado. Hindi ito maaaring maging coincidence. Una, ang pera ng tatay mo ay nalock. Pagkatapos, nawalan ako ng trabaho. Ngayon, ang mga larawang ito ay lumabas. May gumagawa nito sa atin. Sino ang interesado na sirain tayo? Ang katahimikan na sumunod ay maganda sa mga implikasyon nito. Kahit sa pamamagitan ng aking surveillance device, naririnig ko ang sandali nang magsimulang magdawning ang pagtanto. Ang tatay mo, bulong ni Marco sa wakas. Itinapon natin ang isang lalaki na gumugol ng 40 taon na pag-aaral kung paano lutasin ang mga problema ng methodical. Ang tawa ni Carmen ay walang humor. Si Dad ay hindi kayang mag-organisa ng birthday party, pabayaan ang isang elaborate revenge scheme. Kung ganon, ipaliwanag mo kung paano nag-iba ang buong buhay natin sa isang linggo. Isinara ko ang aking laptop at nagbuhos ng isang baso ng alak. Si Marco ay bali na, sa propesyon at personal. Si Carmen ay humarap sa pagkasira ng pananalapi at pagbagsak ng kasal ng sabay-sabay. Pareho silang nagsisimula ng maghinala sa lawak ng kanilang maling kalkulasyon. Bukas sisimulan ko ang Phase 3. Ang Biyernes ng umaga ay dumating ng may kakayahang mahulaan ng mga prinsipyo ng inhenyeriya. Pupunta sila sa akin ngayon, desperado, coordinated, kumbinsido na ang pananakot ay makakamit kung ano ang hindi nagawa ng pagpaplano. Inayos ko ang aking mga legal na dokumento sa malinis na mga stack sa kitchen table, mga bank statement, mga property investment receipt, attorney correspondence, lahat ay lehitimo, lahat ay defensible. Alas 10:30, dumating ang katok. Si Officer Davis ay nakatayo sa aking doorstep na may pagod na ekspresyon ng isang taong humahawak ng domestic dispute call. Sa likod niya, nakikita ko si Margarita Miller na naghihintay sa isang patrol car. Ang mukha niya ay nakasara sa mapagtagumpay na pag-asam. G. Nestor, nakatanggap kami ng reklamo tungkol sa iyo. Ang boses niya ay nagdala ng propesyonal na pagdududa. Sabi ng pamilya ay tinatakot mo sila. Gusto nilang iwan mo sila. Binuksan ko ang pinto ng mas malawak, ginagawa ng organized documentation. Wala akong nilalabag na batas, officer. Pinoprotektahan ko lang ang aking mga legal na karapatan bilang account holder at property investor. Sinuri ni Davis ang bank correspondence, ang mga letter ng attorney, ang mga investment receipt. Ang kanyang ekspresyon ay lumipat mula sa opisyal na pag-aalala patungo sa banayad na inis. Ang mga ito ay tila lehitimo. Ano ba talaga ang inaangkin nilang ginawa mo? Pinaghihigpitan ang access sa sarili kong bank account. Kumonsulta sa isang attorney tungkol sa aking mga property investment. Nagulat ng potensyal na irregularidad sa buwis sa mga naaangkop na autoridad. Inabot ko sa kanya ang business card ni Ate Jaime. Malugod ka na i-verify ang lahat sa aking legal na tagapayo. At 20 minuto ang lumipas,
Inihahatid ni Officer Davis ang verdict kay Margarita Miller na sisira sa kanyang umaga. Walang ebidensya ng criminal activity, walang batayan para sa isang restraining order, walang proteksyon ng pulisya para sa mga taong humaharap sa lehitimong legal na kahihinatnan ng sarili nilang mga pinansyal na pagpipilian. Ginugol niya ang hapon sa paglalakad door-to-door sa aking lumang neighborhood, isang one-woman campaign ng social destruction. Ang lalaking iyon ay mapanganib. Narinig ko siyang nagsasabi kay Aling Nena sa pamamagitan ng aking surveillance equipment. Tinatakot niya ang aming pamilya. Sinusubukan niyang kunin ang aming tahanan mula sa amin. Ang sagot ni Aling Nena ay hindi komital. Gumawa ba siya ng anumang illegal, Margarita? Well, hindi, pero kung ganoon, marahil dapat kang makipag-usap sa kanya ng direkta sa halip na isali ang buong neighborhood. Ang kampanya ng manipulasyon ni Margarita ay nagbunga ng katulad na mga resulta sa bawat bahay. Ang mga kapitbahay na nakakakilala sa akin sa loob ng mga dekada ay hindi madaling makumbinsi na ang tahimik na si Lolo Nestor ay biglang naging isang banta sa komunidad. Alas 3:00, si Roberto Miller ay umakyat sa professional surveillance. Si Rick Stone, private detective, ay ipinarada ang kanyang unmarked sedan sa tapat ng aking apartment building nang may katusuan ng isang taong sanay sa mga kaso ng insurance fraud sa halip na sistematikong operasyon ng paghihiganti. Kinunan ko siya ng litrato mula sa aking bintana, tinandaan ang kanyang license plate at ang telephoto lens na minount niya para sa building surveillance, amateur hour. Inasahan ko na ang mga profesional na investigasyon mula ng araw na lumipat ako sa strategically located apartment na ito. Ang kanyang presensya ay talagang pinasimple ang aking susunod na mga galaw. Hayaan siyang magdokumento ng aking routine. Pamimili ng groceries, pagbisita sa library, mga coffee shop. Hayaan siyang mag-aksaya ng natitirang pera ni Roberto Miller sa surveillance na hindi magbubunyag ng exactly walang illegal o nagbabanta. Nag-vibrate ang aking telepono na may text mula kay Atenor Jaime. Family attempted to file harassment complaint. Dismissed due to lack of evidence. All your activities remain within legal boundaries. Perpekto. Nagpapanik sila eksakto tulad ng kinakalkula ko. Ang mga desperadong kaaway ay gumagawa ng mga predictable na pagkakamali at ang pamilya Miller ay nagpapatunay ng prinsipyong iyon ng inhenyeriya ng maganda. Ang kanilang coordinated counter-attack ay walang nagawa kundi kumpirmahin ang kanilang kumpletong hindi pagkakaintindi sa sitwasyon. Hindi ako ang galit na kamag-anak na umaatake sa emosyonal na galit. Ako ang kanilang sistematikong kalaban. At ang Phase 3 ay malapit ng magpakita ng pagkakaiba. Ang Sabado ng umaga ay nagdala ng isang hindi inaasahang bigat. Umupo ako, napapalibutan ng ebidensya ng aking kumpletong tagumpay. Mga bank statement na nagpapakita ng restricted access ni Carmen. Mga larawan na nagdodokumento ng propesyonal na pagkasira ni Marco. Mga tax investigation notice na nakatarget sa business empire ni Roberto. Lahat ng plinano ko ay nagtrabaho ng may katumpakan ng inhenyeriya. Kaya bakit ako nakakaramdam ng kawalan? Habang inaayos ang aking filing cabinet, natuklasan ko ang isang Manila envelope na nakalimutan kong iimpake. Ang mga sulat ni Elena sa akin, nung panandalian kaming naghiwalay, 40 taon na, ang nakalipas nang magtalo kami, tungkol sa panghihimasok ng kanyang ina sa aming kasal. Binuksan ko ang unang sulat gamit ang mga kamay, na mas naaalala ang sulat kamay niya kaysa sa boses niya. My darling Norman, isinulat niya sa kanyang maingat na sulat kamay, ang galit ay nagpapagawa sa atin ng mga bagay na pagsisisihan natin mamaya. Alam kong gusto mong patunayan ang isang punto sa ina ko, ngunit ang pagpapatunay na tama ka ay hindi magpapasaya sa ating dalawa. Ang mga salita ay tumama ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Palaging nakikita ni Elena ang aking mga solusyon sa inhenyeriya sa mga problema ng tao sa ilalim. Kahit nagalit siya sa akin, hindi niya kailanman nawala ang paningin sa kung ano ang mahalaga. Nagbasa ako ng sulat pagkatapos ng sulat. Bawat isa ay nagbubunyag ng kanyang banayad na karunungan tungkol sa mga salungatan sa pamilya at pagpapatawad. Sa isa, isinulat niya, Norman, ang paghihiganti ay hindi kailanman nagpapasaya sa sinuman,
ngunit ang katarungan ay sulit na ituloy. May pagkakaiba sa pagpabayad sa kanila at sa pagtama ng mga bagay-bagay. Pagpapatama ng mga bagay-bagay, ang parirala ay umalingaw-ngaw habang nagmamaneho ako patungo sa sementeryo. Ang libingan ni Elena ay nakaupo sa ilalim ng isang lumang puno ng oak. Ang kanyang lapida ay simpleng granite na may mga date na sumasaklaw sa 37 taon ng kasal. Iniiwasan ko ang pagbisita mula noong 10 na buwan na ang nakalipas, ngunit ngayon kailangan ko ang kanyang patnubay nang higit pa sa pagmamataas. Ano ang gagawin mo, mahal? Tanong ko sa lapida, nakakaramdam ng katangahan ngunit desperado. Patawarin mo ba sila o ipaglaban ang katarungan? Ang hangin ay kumaluskos sa mga dahon ng oak at halos marinig ko ang kanyang tugon. Hindi supernatural nonsense, kundi mga alaala na sobrang linaw na tila pag-uusap. Nanalo ka na, Norman. Alam nila na hindi ka nila matatakot. Alam nila na minamaliit ka nila ng lubusan. Ngunit ang pagsira sa kanila ay hindi magbabalik sa ating tahanan o magpapagaling sa pagkamakasarili ni Carmen. Sinundan ko ang kanyang pangalan na inukit sa bato. Sinira ko sila ng lubusan, ngunit hindi ito tila tagumpay. Ang alaala ay nagbigay ng kanyang banayad na tawa. Dahil hindi ka maninira, mahal, ikaw ay isang tagapagtayo. Gumugol ka ng 40 taon sa paglutas ng mga problema sa pamamagitan ng paglikha ng mga solusyon, hindi pag-alis ng mga hadlang. Ang araw ng hapon ay pumasok sa mga sanga, nagpapainit sa granite sa ilalim ng aking mga daliri. Palaging tama si Elena tungkol sa mga bagay na ito. Nakita niya ako ng mas malinaw kaysa sa nakikita ko ang sarili ko. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aking isip inhenyero at ng puso ng isang ama. May pagkakaiba ang pagpabayad sa kanila at ang pagtama ng mga bagay-bagay, bulong ko. Inuulit ang kanyang mga salita mula sa sulat. Nang gabing iyon, pagbalik sa aking apartment, ikinalat ko ang aking mga legal na dokumento sa kitchen table ng isa pang beses. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagpaplano ng isa pang sistematikong pagkasira. Nagdidisenyo ako ng ibang uri ng solusyon, isang magbabalik ng katarungan nang hindi nangangailangan ng paghihiganti. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-type ng isang napakaibang uri ng dokumento. Isang sulat kay Atayon Jaime tungkol sa lehitimong legal na aksyon para sa pagbawi ng ari-arian. Ang Phase 3 ay magpapakita pa rin ng pagkakaiba sa pagitan nila at sa akin, ngunit magpapakita ito ng isang bagay na ipagmamalaki ni Elena. Ang Lunes ng umaga ay dumating ng may katinuan na ibinigay ng patnubay ni Elena. Inayos ko ang aking dokumentasyon sa 3 organized stack, mga property investment record, financial evidence, at criminal documentation. Lahat ay lehitimo, lahat ay sistematiko, lahat ay legal. Alas 9:30, nakaupo ako sa tapat ni Detective Sarah Johnson sa Police Bureau. Sinuri niya ang aking mga materyales ng may profesional na thoroughness ng isang taong nakakita ng maraming alitan sa pamilya na naging kriminal. G. Nestor, mayroon kang sapat na ebidensya para sa criminal charges, sabi niya. Pinag-aaralan ang mga tax document ni Roberto Miller. Financial fraud, tax evasion, potensyal na conspiracy na dayain ka sa mga property investment. Inabot ko sa kanya ang mga larawan ng mga aktibidad ni Marco sa sugal. Gusto ko ng katarungan sa pamamagitan ng tamang legal na channel, hindi personal na paghihiganti. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang tumaas. Karamihan sa mga tao sa sitwasyon mo ay sumisigaw para sa dugo. Tinuruan ako ng asawa ko ng pagkakaiba sa pagpabayad sa mga tao at sa pagtama ng mga bagay-bagay. Agad na sinimula ni Detective Johnson ang investigasyon. Alas 11 na umaga, inilabas ang mga arrest warrant para kay Roberto Miller sa mga kaso ng tax evasion. Ang sistematikong diskarte na naglingkod sa aking pribadong kampanya ay naglingkod na ngayon sa lehitimong katarungan ng perpekto. Ang emergency court hearing ay nagtipon ng one mind. Si Judge Williams, isang no-nonsense na babae sa kanyang 50s, ay sinuri ang aking property investment documentation ng may professional na kahusayan. Nag-invest si G. Nestor ng 1,200,000 sa pagpapaganda ng tirahan na ito sa loob ng 5 taon, paliwanag ni Ate Jaime sa korte. Mayroon siyang legal na katayuan bilang property co-owner. Sinuri ni Judge Williams ang mga receipt, ang mga contractor invoice, ang mga bank statement.
Ang bahay ay ibinalik sa nararapat na may-ari. Ang mga defendant ay dapat umalis sa loob ng 48 oras. Ang Gavelsbang ay umalingaw-ngaw na parang isang solusyon sa inhenyeriya na nag-click ng perpekto sa lugar. Alas 3, Jariro, inihain ang eviction notice. Pinanood ko mula sa kabilang kalye habang iniaabot ng sheriff's deputy ang opisyal na utos ng korte kay Margarita Miller. Ang mukha niya ay dumaan sa parehong progression ng mga emosyon na nakita ko 2 linggo na ang nakalipas. Shock, galit, desperadong kalkulasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hinarap niya ang buong bigat ng lehitimong autoridad, hindi lang isang nasaktang inhenyero. Lumabas si Carmen mula sa bahay, aking bahay, na may dalang suitcase na may mekanikal na paggalaw ng isang taong nasa emotional shock. Sinundan siya ni Marco, ang kanyang mukha ay nagdala ng walang laman na ekspresyon ng isang lalaki na nawalan ng lahat sa pamamagitan ng sarili niyang mga pagpipilian. Nagkarga sila ng kanilang kotse ng tahimik. Walang mga argumento, walang mga banta, walang desperadong pagtatangka sa manipulasyon. Tahimik na pagtanggap lamang ng mga tao na sa wakas ay nakatagpo ng mga kahihinatnan na hindi nila kayang takutin, suhulan o i-charm ang kanilang paraan. Alas Fimbrawiero, nakatayo ako sa sarili kong pintuan sa harap sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo. Ang bahay ay tila iba, hindi dahil nagbago sila ng anuman, kundi dahil binago ko ang lahat. Ang liwanag ng hapon ay pumasok sa bintana ng kusina eksakto tulad ng nangyari noong unang araw nang tumawag si Carmen kasama ang kanyang sorpresa. Ngunit ngayon ito ay nagpapaliwanag ng katarungan na ibinalik sa pamamagitan ng tamang channel, hindi paghihiganti na kinuha sa pamamagitan ng sistematikong pagkasira. Kinuha ko ang kristal na vase ni Elena mula sa dining room table. Nakaligtas ito sa kanilang pananakop ng walang pinsala, tulad ng aking pakiramdam ng tama at mali na nakaligtas sa aking pansamantalang pagbaba sa paghihiganti. Bukas haharapin ni Carmen ang sarili niyang mga pagpipilian tungkol sa kung paano muling itayo ang isang buhay nang hindi umaasa sa pera na hindi naman talaga sa kanya. Ngayong gabi, ako ay nasa bahay. Miko, mas matapang ka at mas matalino kaysa sa sino man sa iyong edad na dapat maging. Natuto ako mula sa panonood sa iyo, Lolo. Ang kanyang boses ay walang pagmamalaki, tanging simpleng katotohanan. Tinuruan mo ako na kapag may nagbabanta sa iyong pamilya, poprotektahan mo sila. Iyon lang ang ginagawa ko. Ngunit pinrotektahan niya ako ng mas mahusay kaysa sa pinamamahalaan kong protektahan siya. Habang in-enable ko ang mga selfish choices ng kanyang ina sa loob ng maraming taon, nakita ng aking 15 taong gulang na apo ang sitwasyon ng malinaw at kumilos ng may mapagpasyang katalinuhan. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina bagaman, nang umuwi ako mula sa bangko, labis na nagagalit? Ang ekspresyon ni Miko ay naging mas banayad. Nakita ko na nasasaktan ka na at hindi ako sigurado na mabilis nakikilos ang pulisya. Ayaw kong bigyan ka ng pag-asa kung walang nangyari sa tip. Pinipigilan niya ako mula sa pagkabigo, kahit na nagtatrabaho siya upang malutas ang krisis na hindi ko kayang hawakan ang sarili ko. Ang role reversal ay kumpleto. Ang aking apo ay naging tagapagtanggol at ako ay naging isa na nangangailangan ng proteksyon. Ang tunog ng pagring ng aking telepono ay humiwa sa sandali, matalim at hindi inaasahan sa tahimik na silid. Tumingin ako sa telepono pagkatapos ay bumalik sa naghihintay na mukha ni Miko. Dapat nating sagutin yan. Huwag muna. Ang kamay ni Miko ay hinawakan ng aking braso ng banayad. Hayaan mo akong ipaliwanag muna ang natitira. Itinabi ko ang telepono, hinahayaan itong magring hanggang sa voicemail. Nakuha ng aking apo ang karapatan na tapusin ang kanyang kwento ng walang pagkaantala. Tinanong mo kung bakit hindi ko sinabi sa iyo kanina. Inayos ni Miko ang kanyang mga papel sa isang maayos na tumpok. Bumibili ng oras upang mahanap ang tamang salita. Ang totoo, pinapanood ko si Mama na samantalahin ka sa loob ng maraming taon at pagod na akong makita kang masaktan. Sumandal siya sa couch, biglang mukhang napakabata sa kabila ng kanyang mature actions. Naalala mo noong nakaraang Pasko nang nangako siyang tumulong sa pagbabayad para sa groceries.
Ngunit pagkatapos ay ginugol ang buong paycheck niya sa purse na iyon at ngumiti ka lang at sinabi na ayos lang. Magagawa namin. Naalala ko. Si Vina ay sobrang excited tungkol sa designer bag na nakita niya sa sale. Binibigyang katwiran ang gastos sa pamamagitan ng pag-aangkin na kailangan niya ng isang bagay na professional para sa mga job interview, mga interview na hindi kailanman natupad, para sa mga trabaho na hindi niya kailanman seryosong sinubukan. O kaya nang humiram siya ng 15,000 para sa damit sa eskwelahan ni Miko, ngunit pagkatapos ay nakita ko siyang nakasuot ng bagong bota na nagkakahalaga ng 2 beses kaysa doon. Ang boses ni Miko ay nagdala ng pasensya na tono ng isang taong gumagawa ng maingat na pagmamasid sa loob ng mahabang panahon. Hindi mo kailanman hiniling ang pera pabalik, hindi mo kailanman pinagawa siyang ipaliwanag kung nasaan ang kanyang mga priority. Ang pattern na inilarawan niya ay tumpak at masakit. Bawat oras na humingi ng tulong si Vina, nagbigay ako ng walang tanong, walang accountability, nang walang anumang inaasahan na mag-ambag siya sa sambahayan na sumusuporta sa kanya. Mahal ko si Mama Lolo, pero mas mahal kita. Ang simpleng deklarasyon ay tumama sa akin nang mas mahirap kaysa sa alinman sa kanyang maingat na research o estratehikong pagpaplano. Ikaw ang nagtitiyak na kumakain ako ng almusal araw-araw. Ikaw ang tumutulong sa aking homework at pumupunta sa aking chess tournament at naalala kung kailan ako may mga test. Tama siya. Habang nakatira si Vina sa aming bahay, ako ang nagbibigay ng pang-araw-araw na pangangalaga, emosyonal na suporta at praktikal na patnubay na kailangan ni Miko. Ang kanyang ina ay mas parang isang karagdagang dependent kaysa sa isang kasosyo sa pagpapalaki sa kanya. Nang narinig ko silang nagpaplano na nakawin ang iyong pera, napagtanto ko na ito ang aking pagkakataon na protektahan ka sa halip na palaging ako ang pinoprotektahan. Ang boses ni Miko ay naging mas malakas, mas kumpiyansa. Ginugol mo ang 15 taon sa pag-aalaga sa akin, oras na para alagaan kita. Ang role reversal ay pakiramdam pa rin na nakakagulo, ngunit hindi ko maikakaila ang competence na ipinakita niya. Habang ako ay naparalisa ng shock at pagtataksil, ang aking apo ay nag-research ng sitwasyon, natukoy ang mga solusyon at gumawa ng mapagpasyang aksyon. Hindi ko sila hahayaang saktan ka pa. Ang boses ni Miko ay bumaba sa halos isang bulong. Ikaw lang ang mayroon ako na talagang mahalaga. Naabot ko at hinila siya sa isang matinding yakap. Ang batang ito na naging mas matanda kaysa sa kanyang adult na ina. Ang kanyang mga braso ay nakabalot sa akin na may nakakagulat na lakas. At sa isang sandali, kami ay lolo at apo lang na nagkakapit kamay sa mga labi ng aming sirang pamilya. Magiging maayos tayo, alam mo, sabi ko laban sa tuktok ng kanyang ulo. Kaming dalawa lang. Gumagawa kami ng isang magandang team. Mas mahusay kaysa sa dati naming kasama si Mama. Ang kanyang boses ay muffled laban sa aking balikat, ngunit narinig ko ang lunas dito. Lagi akong nag-aalala na gagawin niya ang isang bagay na tulad nito sa huli. Kahit papaano ngayon alam namin kung nasaan kami. Nang maghiwalay kami, pareho kaming may luha sa aming mga mata, ngunit mas parang luha ng lunas kaysa kalungkutan. Ang krisis ay nagtanggal ng mga ilusyon, ngunit ibinunyag din nito ang lakas ng natitira. Kaya, anong susunod na mangyayari? Tanong ni Miko. Umupo pabalik sa tabi ko sa couch. Kung arestuhin sila ng pulisya, makukuha ba natin ang pera pabalik? Hindi ko alam ang legal process, inamin ko. Ngunit kahit na hindi tayo makabawi ng isang sentimo, malalaman natin kung paano pamahalaan. Mayroon akong pensyon at mayroon kang magandang ulo sa iyong balikat. Sa pagitan nating dalawa, kaya nating hawakan ang anumang darating. Tumango si Miko, ngunit nakita ko ang praktikal na pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang pipipinataong gulang ay hindi dapat mag-alala tungkol sa pananalapi ng sambahayan, ngunit ang partikular na pipinataong gulang na ito ay nakakuha ng karapatan sa matapat na pag-uusap tungkol sa aming sitwasyon. Magkakaroon ba tayo ng sapat na pera? Tanong niya ng tahimik, para sa groceries at utilities at lahat. Ang tanong ay praktikal at agaran, ang uri ng pag-aalala
na nagpapanatiling gising sa mga tinedayer sa gabi, kung kailan hindi sila dapat mag-isip ng mga bagay na iyon. Ngunit ibinunyag din nito kung gaano niya naiintindihan ang aming bagong katotohanan. Ang Biyernes ng umaga ay dumating ng may tahimik na kasiyahan ng katarungan na maayos na naihain. Nakatayo ako sa threshold ng aking bahay, ang aking legal na ibinalik na bahay na may dalang isang suitcase lamang at 30 taon ng vindicated dignity. Mga lalagyan ng pagkain sa sink, mga magasin na nakakalat sa aking coffee table, ang mamahaling face cream ni Carmen na inabandona sa bathroom counter. Tinrato nila ang aking tahanan na parang isang pansamantalang hotel. Hindi nila naintindihan na sinasakop nila ang buhay ng ibang tao. Ginugol ko ang umaga sa sistematikong pagtanggal ng kanilang presensya. Hindi dahil sa galit, kundi sa sistematikong katumpakan na makikilala ni Elena. Isang diskarte ng inenyero sa pagpapanumbalik, suriin ang pinsala, unahin ang pag-aayos, isagawa ang solusyon. Ang hapon ay nagdala ng mga bagong kandado, isang security system at sariwang bulaklak para sa kristal na vase ni Elena. Ang bahay ay nagsimulang maalala kung kanino ito kabilang. 3:00 tumunog ang aking telepono, numero ni Carmen. Dad, ang boses niya ay walang entitled confidence na narinig ko 3 linggo na ang nakalipas. Pwede ba tayong mag-usap? Pinag-isipan kong ibaba ang telepono. Pagkatapos ay naalala ko ang aral ni Elena tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng katarungan at kalupitan. Nag-uusap na tayo. Napagtanto kong mali ako. Ang mga salita ay dumating ng hihinto na parang mga pag-amin na hinila mula sa malalim na sugat. Lahat ay nagigiba. Umiinom ulit si Marco. Sinisisi ako ng mga Miller sa pag-aresto kay Roberto. Nawalan ako ng trabaho dahil hindi ako makapag-focus sa anuman. Ikinalulungkot kong marinig iyon, Carmen. Talaga ba? Ang tanong ay nahuli ako ng walang takip na katapatan. Nalulungkot ba ako? O nasiyahan lang ako na ang mga kahihinatnan ay dumating eksakto tulad ng engineered? Oo, napagtanto ko. Nalulungkot ako na umabot sa ganito. Dad, pakiusap patawarin mo ako. Alam kong nasaktan kita, pero anak mo pa rin ako. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin na parang 18 araw mula nang huli niya akong tawagin na pamilya. Carmen, ang pagpapatawad ay isang bagay. Ngunit ang tiwala ay lubos na naiiba. Ginawa mo ang pagpipilian mo nang itapon mo ako sa sarili kong tahanan. Ngayon mamuhay ka sa desisyon mo. Hindi ako makakaligtas ng wala ang pera ko pagtatapos ko ng marahan. Nakaligtas ka sa loob ng 34 na taon na natutong umasa sa akin para sa lahat. Ngayon matuto kang umasa sa sarili mo. Dad, pakiusap. Gumugol ako ng 30 taon na binibigyan ka ng lahat ng mayroon ako. Ang oras ko, ang pera ko, ang puso ko, ang tahanan ko. At sa unang sandali na naging maginhawa, itinapon mo ang lahat ng iyon. Huminto ako pinapanood ang liwanag ng hapon na pumasok sa bintana ng kusina ko. Iyan ay nagturo sa akin ng isang mahalagang bagay tungkol sa kung ano ang pinoprotektahan ko. Ang linya ay natahimik, maliban sa paghinga niya. Paalam, Carmen. Ibinaba ko ang telepono. Nang gabing iyon, nagbuhos ako ng alak. Masarap na alak, ang uri na inipon ko para sa mga espesyal na okasyon at umupo sa paboritong upuan ni Elena. Ang bahay ay tila iba ngayon, hindi lang dahil ang presensya ng pamilya Miller ay nabura, kundi dahil naglalaman ito ng isang bagay na bago, self-respect, na ibinalik sa pamamagitan ng lehitimong channel. Elena, sabi ko sa walang laman na silid, ginawa ko ito ng tama, nanaig ang katarungan. Halos marinig ko ang kanyang banayad na tawa. Ramdam ang kanyang pag-apruba sa pamilyar na mga kaluskos ng aming tahanan na nananatili sa paligid namin. Ang sistematikong kalaban ay naging isang bagay na mas mahusay, isang lalaki na natutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng panalo at pagiging tama. Sa labas, ang probinsya ay umuugong sa ordinaryong buhay. Sa loob, nagsimula akong magplano kung ano ang susunod na itatayo. Kung gusto mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon sa kwentong ito sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento,
I-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Nagsimula akong sumagot, pagkatapos ay huminto habang lumalabas ang isang alaala. Isang bagay na nakalimutan ko sa lahat ng krisis at paghahayag ng nakaraang ilang oras. Isang bagay na maaring mapawi ang ilan sa kanyang pag-aalala tungkol sa aming agarang hinaharap. Alam mo ba, Miko? Tumayo ako mula sa couch, ang enerhiya ay bumalik sa aking pagod na katawan. Naalala ko lang ang isang bagay sa itaas. Sinundan ng kanyang mausisa na mga mata ang aking pagkilos. Anong uri ng bagay, Lolo? Ngumiti ako sa unang pagkakataon mula nang matuklasan ang walang laman na bank account. Ang uri ng bagay na hindi kailanman nalaman ng iyong ina na umiiral. Maghintay ka dito sandali, sabi ko kay Miko habang nagtungo ako sa hagdan. Kailangan kong tingnan ang isang bagay sa aking silid tulugan. Dapat ba akong sumama sa iyo? Nagsimula siyang tumayo mula sa couch. Sa totoo lang, oo, dapat mong makita ito. Ang pag-akyat sa hagdan ay naging kakaiba ngayon, mas magaan sa kabila ng mahabang araw ng emosyonal na bigat. Sumunod si Miko sa likod. Ang kanyang kuryosidad ay maliwanag sa paraan ng pagkuha niya sa mga hakbang ng dalawa sa isang pagkakataon upang makasabay sa aking biglaang pagkaapurahan. Ang aking silid tulugan ay sumakop sa likod na sulok ng pangalawang palapag, katamtaman na nilagyan ng uri ng mga praktikal na piraso na naglingkod sa akin ng maayos sa loob ng 24 taon sa bahay na ito. Ang double bed na may worn oak frame, ang dresser na nilagyan ng mga larawan ng pamilya at pang-araw-araw na pangangailangan, ang nightstand na nagtataglay ng aking reading glasses, at ang maliit na digital clock na gumising sa akin ng 6:00 AM tuwing umaga. Ano ang hinahanap natin? Tanong ni Miko habang lumuhod ako sa tabi ng bed frame. Isang insurance policy. Naabot ko sa ilalim ng bed frame. Nararamdaman ang metal storage box na inilagay ko doon 2 taon na ang nakalipas. Hindi ang uri na binibili mo mula sa isang kumpanya, ang uri na nililikha mo ang iyong sarili. Ang kahon ay dumulas ng madali, mas mabigat kaysa sa laki nito. Plain gray metal na may simpleng latch, ang uri ng fireproof storage container na ibinebenta sa mga tindahan ng office supply para sa pagprotekta ng mahahalagang dokumento. Binili ko ito partikular para sa layuning ito. Bagaman umasa akong hindi na kailanman kailanganin ang nilalaman nito. Dinala ko ang kahon sa kama at inilagay ito sa kupas na asul na comforter. Pinanood ni Miko na may lumalaking pag-asa habang naabot ko sa likod ng frame ng larawan ng kanyang lola sa aking nightstand at kinuha ang isang maliit na susi. Ang iyong ina ay lumakad sa tabi ng silid na ito araw-araw sa loob ng 30 taon. Ipinaliwanag ko. Ipinasok ang susi sa lock ng kahon. Hindi niya kailanman tinanong kung ano ang nasa loob nito o kung bakit ko ito ikinulong. Ang takip ay binuksan upang ipakita ang maayos na mga tumpok ng bills. Karamihan ay 500 pisong at 1,000 pisong, may ilang 100 pisong halo. Pera na inayos ng denominasyon at pinagsama ng rubber bands. Ang resulta ng 2 taon ng maingat na maliit na scale saving. Lumaki ang mga mata ni Miko. Magkano ang nasa loob? Magbilang tayo at tingnan. Itinaas ko ang unang tumpok at nagsimulang paghiwalayin ang mga bills. 500 pisong bills, 1,000, 1,500, 2,000. Ang pamilyar na ritual ng pagbibilang ng pera ay naging kakaiba kapag ito ay kumakatawan sa seguridad sa halip na pagkawala. Tumpok sa tumpok, inayos namin ang pera sa kama. Ang ilang mga bills ay crisp at bago. Ang iba ay worn mula sa sirkulasyon. Ngunit lahat sila ay kumakatawan sa maliit na buwanang deposito na ginawa ko para sa aking pensyon nang walang kaalaman ni Vina. 180,000 piso, inihayag ko, lumipat sa susunod na tumpok. 500 pisong at 1,000 pisong. Binilang ko ang huling tumpok ng 2 beses upang tiyakin. Total, 180,000 piso. Tinitigan ni Miko ang pera na kumalat sa kama na parang hindi siya makapaniwala na totoo ito. Tinago mo ito sa buong panahon. Hindi tinatago, pinoprotektahan. Nagsimula akong ayusin ang mga bills pabalik sa kanilang orihinal na mga tumpok. Itinuro sa akin ng aking lolo na huwag kailanman ilagay ang lahat ng iyong itlog sa isang basket.
laging mayroong isang bagay na nakatabi na walang ibang nakakaalam. Ang karunungan ng matanda ay tila luma sa modernong mundo ng mga bangko at direct deposits, ngunit pinatunayan lang nito ang sarili nito na napakahalaga. Habang nilinis ni Vina ang bawat account na alam niya, hindi niya kailanman natuklasan ang emergency fund na magpapanatiling nakalutang sa amin. Bakit hindi alam ni Mama ang tungkol dito? Dahil sa kung saan sa aking gut, alam ko na ang araw na ito ay maaaring dumating. Ang pag-amin ay masakit ngunit kinakailangan. Mahal ko ang iyong ina, ngunit pinanood ko siyang gumawa ng selfish choices sa loob ng maraming taon. Ang ilang bahagi sa akin ay kinilala na ang kanyang access sa aking mga resources ay nangangailangan ng mga limitasyon. Tinulungan ako ni Miko na ibalik ang pera sa storage box. Ang kanyang mga paggalaw ay maingat at magalang. Kaya, ayos lang talaga tayo. Talagang ayos. Sa loob ng ilang buwan, Miko, sinara ko ang kahon at ibinalik ang susi sa pinagtataguan nito, sapat na upang malaman ang aming susunod na mga hakbang, gumawa ng ilang desisyon tungkol sa hinaharap, baka mabawi pa ang ilan sa ninakaw kung magtagumpay ang pulisya. Ang lunas sa mukha ng aking apo ay nagkakahalaga ng higit sa lahat ng pera sa kahon. Sa unang pagkakataon mula kaninang umaga, mukha siyang 15 taong gulang ulit sa halip na isang teenager na pinilit na magdala ng mga pasanin ng matanda. Maaari ba tayong bumalik sa ibaba ngayon? Tanong ni Miko. Gusto kong tapusin ang pag-setup ng chess game na hindi namin nalaro. Chess, ang normal na aktibidad ng gabi na pinanatili namin sa loob ng 3 taon. Ang komportabling routine na kumakatawan sa katatagan at koneksyon. Ang ideya ay tunog na perpekto pagkatapos ng isang araw ng krisis at paghahayag. Oo naman, binuhat ko ang storage box. Hayaan mo akong ibalik ito kung saan ito nabibilang at pagkatapos ay titingnan namin kung napabuti mo ang iyong diskarte sa endgame mula noong nakaraang linggo. Ang paglalakad pababa sa hagdan ng magkasama, money box sa kamay, ay pakiramdam na bumababa mula sa krisis patungo sa paggaling. Ang bahay ay naglalaman pa rin ng parehong kasangkapan, ang parehong mga larawan, ang parehong mga alaala ng buhay ng pamilya na kasama si Vina, ngunit ngayon ay pakiramdam na ito ay isang tahanan para sa 2 sa halip na 3. At sa paanuman iyon ay pakiramdam na mas matapat kaysa sa mayroon kami noon. Sa sala, kinuha na ni Miko ang wooden chest set mula sa kanyang cabinet, inaayos ang mga piraso sa coffee table na may sinanay na kahusayan ng isang taong gumawa nito ng daan-daang beses na bago. Ang pamilyar na ritual ng pag-set up ng pawns at pagpoposisyon ng mga pangunahing piraso ay nagbigay ng eksaktong uri ng normal na aktibidad na kailangan naming pareho. Inilagay ko ang storage box sa mantelpiece sa tabi ng mga larawan ng pamilya, isang tangible reminder na ang seguridad at pagpaplano ay maaring coexist sa pag-ibig at pagkabukas palad. Pagkatapos ay umupo ako sa aking karaniwang upuan sa tapat ng posisyon ni Miko sa couch. Ikaw na ang galaw, Lolo. Ngunit bago ko pa mahawakan ang isang piraso, tumunog ulit ang telepono. Ang matalim na tono nito ay humiwa sa aming sandali ng mapayapang normalidad. Ang mga piraso ng chest ay iniwan sa pagitan namin habang tinitigan ko ang tumutunog na telepono. Ang 8:30 sa gabi ay huli na para sa kaswal na tawag sa aming tahimik na kapitbahayan. Ang mekanikal na ring ng lumang rotary phone ay tila mas malakas kaysa sa karaniwan. Mas mapilit, humihiwa sa komportableng katahimikan na sa wakas ay nakamit namin. Tumingin si Miko mula sa chessboard. Ang kanyang mga mata ay nakatagpo ng akin na may ibinahaging pag-unawa. Alam naming pareho kung sino ang tumatawag. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan at naglakad patungo sa side table kung saan humihingi ng atensyon ang itim na telepono. Ang receiver ay naging mabigat sa aking kamay habang itinaas ko ito sa aking tainga, naghahanda para sa bagyo na alam kong darating. Hello? Dad, paano mo ako pinagtaksilan ng ganito? Sumabog ang boses ni Vina sa earpiece nang napakalakas na narinig ni Miko ang bawat salita mula sa buong silid. Inaresto si Tino. Kinuha ng pulisya ang lahat. Paano mo ito ginawa sa akin? Hinawakan ko ang telepono ng bahagyang malayo sa aking tainga
Nag-gesture kay Miko na manatiling tahimik at still. Kailangan marinig ng aking apo ang pag-uusap na ito. Kailangan intindihin ang mga kahihinatnan ng kanyang matapang na aksyon. Ngunit kailangan din niya ng proteksyon mula sa galit ng kanyang ina. Nasaan ka, Vina? Ligtas ka ba? Ligtas? Ako ay walang pera at nag-iisa dahil sa iyo. Ang kanyang boses ay nabasag sa galit at desperasyon. Alam na alam ng pulisya kung saan kami hahanapin. Alam nila ang aming address. Alam ang tungkol sa pera. Lahat. Ikaw ang tumawag sa kanila, hindi ba? Huwag kang magsinungaling sa akin. Dumating ang sandali. Maaari kong ilantad ang pagkakasangkot ni Miko. Ilipat ang sisi sa isang 15 taong gulang na bata na kumilos dahil sa pag-ibig at proteksyon. O maaari kong protektahan ang aking apo mula sa galit ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagtanggap ng responsibilidad para sa paggawa ng kailangan gawin. Oo. Ang salita ay lumabas ng matatag at malinaw. Tumawag ako sa kanila. Bumaba ang katahimikan sa buong linya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay bumalik ang boses ni Vina, mas mababa, ngunit sa paanuman mas mapanganib. Hindi ako makapaniwala na ipapasa mo ang sarili mong anak sa pulisya. Ninakaw mo ang ipon ko sa buhay at tumakas kasama ang isang kriminal. Pinanatili kong kalmado at makatotohanan ang aking boses. Iyon lang ang pera na mayroon ako, Vina. Kinuha mo ang lahat ng pinaghirapan kong ipunin sa loob ng 40 taon. Nakaupo lang iyon sa mga account na yon, hindi mo ginagamit. Ito ang aking pondo sa pagre-retiro. Ang aking seguridad, ang aking backup plan para sa mga medical emergency at hindi inaasahang gastos. Bawat salita ay parang isang pako na itinutulak sa kabaong ng aming relasyon. Wala kang karapatang kunin ito. Ako ang iyong anak. Mas karapat dapat ako kaysa sa pamumuhay sa maliit na bayan na iyon, nagtatrabaho sa mga dead-end job, hindi kailanman nakakarating. Ang self-pity sa kanyang boses ay pamilyar, tulad ng nakakainis. Maaaring binigyan ako ni Tino ng totoong buhay. Maaari sana kaming magsimula ulit sa ibang lugar. Sa ninakaw na pera at isang lalaki na wanted dahil sa armadong pagnanakaw, sinusubukan niyang magbago. Maaaring magbago ang mga tao, Dad. Tumingin ako sa buong silid kay Miko, na nakikinig sa bawat salita na may nakatuon na atensyon ng isang taong natututo ng mahihirap na aralin tungkol sa katapatan ng pamilya at personal na responsibilidad. Ang aking apo ay nag-risk ng lahat upang protektahan ako mula sa pagiging selfish ng babaeng ito at ngayon ay humihingi siya ng simpatya para sa mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga pinili. Nawala ang pera. Kinuha ito ng pulisya bilang ebidensya. Nasa kulungan si Tino at ikaw ay eksakto kung saan ka dinala ng iyong mga pinili. Kasalanan mo ang lahat. Ang kanyang boses ay tumaas sa isang tili. Ako ay walang tirahan at walang pera dahil hindi mo lang ako hinayaan na maging masaya. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang aming pamilya. Ang mga salita ay nagmula sa malalim sa aking dibdib. Mula sa isang lugar ng sakit na dinadala ko sa loob ng maraming buwan. Iniwan mo ang iyong anak, nagnakaw ka sa iyong ama at tumakas ka kasama ang isang kriminal. Iyan ang iyong mga pinili, hindi akin. Sa pamamagitan ng telepono, narinig ko ang ingay ng trapiko sa background. Si Vina ay tumatawag mula sa isang payphone o cellphone ng ibang tao sa isang lugar na publiko. Marahil ay walang lugar na pupuntahan at walang pera para sa mga pangunahing pangangailangan. Ang katotohanan ng kanyang sitwasyon ay sa wakas ay umaabot sa kanya. Ngunit sinisisi pa rin niya ang lahat maliban sa sarili niya. Sinira mo ang lahat, sigaw niya. Ito ang aking pagkakataon sa totoong kaligayahan, at sinira mo ito. Inilayo ko ang telepono mula sa aking tainga habang ang kanyang boses ay umabot sa isang masakit na lakas. Si Miko ay lumapit, nakatayo sa likod lang ng aking upuan, nag-aalok ng tahimik na suporta. Ang presensya ng aking apo ay nagbigay sa akin ng lakas upang sabihin ang kailangan sabihin. Pinrotektahan ko ang aking pamilya, sabi ko ng tahimik, mula sa iyo. Ang linya ay naging tahimik, maliban sa tunog ng magulo na paghinga ni Vina. Nang magsalita siya ulit,
Ang kanyang boses ay malamig at nakamamatay na kalmado. Hindi pa ito tapos. Anong ibig mong sabihin na hindi pa ito tapos? Tanong ko. Bagaman hindi ako sigurado na gusto kong marinig ang sagot. Ibig kong sabihin, hindi mo pa naririnig ang huli mula sa akin. Ang boses ni Vina ay lumipat mula sa pagsigaw ng galit patungo sa isang bagay na mas kontrolado at mapagkalkula. Ako ay na-stranded dito dahil sa ginawa mo. Kailangan ko ng pera upang makabalik sa aking mga paa. Ang pera na ninakaw mo ay nawala, kinuha ng pulisya. Hindi ako makakatulong sa iyo doon. Mayroon kang ibang pera, ang iyong pensyon, ang iyong savings account na hindi ko ma-access. Padalhan mo ako ng isang bagay. Ano man, ako ang iyong anak. Ang pagmamakaawa ay nagdala ng pamilyar na tono ng manipulasyon na pinagaling niya sa loob ng maraming taon. Ang parehong boses na nagkumbinsi sa akin na bayaran ang kanyang upa, ang kanyang bayad sa abogado, ang kanyang credit card bills. Ang boses na nagturo sa akin na sabihin, oo nang walang tanong, upang enable ng walang accountability. Ngunit hindi ngayong gabi. Hindi pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hindi. Ang nag-iisang salita ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin na parang isang pinto na nagsasara ng malakas. Anong ibig mong sabihin na hindi? Ang kawalang paniwala ay gumapang sa kanyang boses. Ako ay walang tirahan, wala akong lugar na pupuntahan, walang paraan upang bumili ng pagkain o maghanap ng silungan. Kung gayon dapat na naisip mo yan bago ka nagnakaw sa iyong pamilya at tumakas kasama ang isang kriminal. Sinurpresa ko ang sarili ko kung paano nanatiling matatag ang aking boses. Iyan ang mga kahihinatnan ng iyong mga pinili, Vina. Hindi mo lang ako maiiwan. Ako ang iyong anak, at si Miko ang iyong anak. Tumingin ako sa aking apo na nanonood sa akin na may pagmamalaki at pagkamangha. Ang bata na iniwan mo ng walang pangalawang pag-iisip. Ang batang handa mong kaladkarin sa isang buhay ng krimen at kawalang katiyakan dahil gusto mo ng isang panibagong simula kasama ang isang lalaki na binubugbog ang mga tao na walang malay sa bar fight. Katahimikan, iba yan, 15 si Miko. Kaya niya ang sarili niya. Siya ay isang bata na nangangailangan ng katatagan, seguridad at mga matatanda na inuuna ang kanyang kapakanan bago ang kanilang sariling selfish desires. Ang mga salita ay nagmula sa mga buwan ng suppressed frustration at pagkabigo. Lahat ng pinatunayan mo, hindi mo maibigay. Maaari sana akong magbigay ng marami kung hindi ka nakialam. May mga plano si Tino. Si Tino ay isang career criminal na nagnakaw sa isang convenience store isang linggo bago mo ninakaw ang aking pera. Ang kanyang mga plano ay nagsasangkot ng paggamit ng ninakaw na pondo upang punduhan ang isang buhay na binuo sa mas maraming krimen. Naramdaman ko ang kamay ni Miko na humawak sa aking balikat, isang gesture ng suporta na nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Hindi ko iyan i-enable para sa iyo o sa sino mang iba pa. Fine, kung gayon malalaman ko ang sarili ko. Ngunit huwag kang umasa na babalik ako sa iyo kapag nagbago ang isip mo. Sana ay malaman mo, Vina. Sana ay makahanap ka ng isang paraan upang makabuo ng isang lehitimong buhay, makagawa ng pagbabayad para sa nagawa mo at baka balang araw makuha mo ulit ang tiwala na sinira mo. Bahagyang nabasag ang aking boses sa mga salita. Ngunit hindi ako magpapadala sa iyo ng pera upang gawing mas madali ang masasamang pinili. Pinipili mo ang pera sa halip na ang iyong anak. Pinipili ko ang kapakanan ng aking apo sa halip na ang iyong agarang gusto. Pinipili ko ang responsibilidad sa halip na enablement. Pinipili kong sirain ang isang pattern na nakasakit sa ating lahat, kasama ka. Ang paghinga sa kabilang dulo ng linya ay naging mas labored. Umiiyak na si Vina ngayon, ngunit ang mga luha ay tunog na galit sa halip na pagsisisi. Kung yan ang gusto mo, kung gayon fine. Huwag kang umasa na makikita mo ako ulit. Huwag kang umasa ng mga tawag sa telepono o mga sulat o pagbisita. Huwag kang umasa na makikilala ang anumang apo na maaaring mayroon ako sa hinaharap. Ginawa mo ang iyong pinili at ginagawa ko ang akin. Ang ultimatum ay dinisenyo upang masaktan, upang magpabago sa akin na isaalang-alang ang aking posisyon
dahil sa takot sa permanenteng pagkawala. Ngunit nakaupo sa aking sala kasama si Miko sa tabi ko, napapalibutan ng ebidensya ng matatag, mapayapang buhay na sinimulan naming buuin ng magkasama. Ang banta ay pakiramdam na mas parang isang pangako kaysa sa isang parusa. Kung iyan ang desisyon mo, Vina, malulungkot ako, ngunit maiintindihan ko. Ang pinto ay laging bukas kung gusto mong bumalik sa ilalim ng iba't ibang pangyayari. Kung handa kang maging accountable upang makagawa ng pagbabayad, upang mag-ambag sa halip na kumuha lang. Ibig mong sabihin kung handa akong gumapang pabalik sa aking mga kamay at tuhod at magmakaawa ng kapatawaran para sa pagsubok na bumuo ng isang mas mahusay na buhay. Ibig kong sabihin, kung handa kang aminin na ang pagnanakaw sa iyong pamilya at pag-iwan sa iyong anak ay maling pinili na nakasakit sa mga taong nagmamahal sa iyo, kung handa kang kumita ng tiwala sa halip na humingi nito. Well, hindi ako handa para doon at hindi ako kailanman magiging. Ang kanyang boses ay naging malamig at pangwakas. Ang anak na pinalaki ko, tinuruan sumakay sa bisikleta, inakay sa aisle, at iniligtas mula sa isang mapang-abusong kasal, ay malapit nang putulin ang sarili niya sa aming buhay ng permanente sa halip na tanggapin ang responsibilidad para sa kanyang mga aksyon. Mahal kita, Vina. Lagi kong mamahalin. Ngunit hindi ko na i-enable ang iyong mapanirang pinili. I-save mo iyan para sa isang taong may pakialam. Ang linya ng telepono ay namatay sa malakas na tunog ng isang receiver na sinampal pababa. Tumayo ako na may hawak na tahimik na telepono sa loob ng isang mahabang sandali. Pinoproseso ang finality ng kung ano ang nangyari. 38 taon ng pagiging ama ni Vina ay nagtapos lang sa isang dial tone. Ang mga braso ni Miko ay nakabalot sa akin mula sa likod. Isang 15 taong gulang na bata, nag-aalok ng ginhawa sa kanyang lolo sa aftermath ng pagkawala ng isang anak. Itinabi ko ang telepono sa cradle at tumalikod upang yakapin siya ng maayos. Pareho kaming nauunawaan na ang aming family configuration ay naging permanente. Niyakap namin ang isa't isa sa tahimik na sala, napapalibutan ng mga piraso ng chest at mga larawan ng pamilya, at ang naipon na ginhawa ng isang tahanan na nakayanan ang pinakamasamang bagyo nito at lumabas na mas malakas kaysa sa dati. 2 buwan nang lumipas, na parang mga pahina na bumabalik sa isang aklat ng ordinaryong araw. Ang tagsibol ay nagbigay daan sa maagang tag-araw at ang krisis ng Abril ay kumupa sa isang malayong alaala na bihirang makialam sa aming settled routine. Natapos ni Miko ang kanyang sophomore year na may mga grado na magpapalaki sa sinumang magulang. Ang kanyang pinakamahusay na semestre mula noong middle school, nakamit ng walang patuloy na stress ng mga financial demands ng kanyang ina at emosyonal na kaguluhan. Natuklasan ko ang kasiyahan ng full-time na pagiging lolo, pagluluto ng almusal tuwing umaga, pagtulong sa homework tuwing gabi, pagdalo sa mga school event nang hindi nag-aalala kung si Vina ay lilitaw at magdudulot ng ilang uri ng scene. Binuo namin ang aming sariling rhythm. Pamimili ng groceries tuwing Martes, mga aralin sa chess tuwing Huwebes ng gabi, mga weekend projects sa paligid ng bahay na nilapitan ni Miko na may sigasig ng isang taong sa wakas ay ligtas sa kanyang living situation. Ang 180,000 piso na itinago ko ay sapat para sa aming maingat na pamumuhay. Sakop ng aking pensyon ang mga pangunahing gastos at nag-ambag si Miko sa pamamagitan ng pagkuha ng isang trabaho sa tag-araw na paggapas ng damuhan sa kapitbahayan. Lumaki siya sa loob ng 2 buwan na iyon. Mas kumpiyansa, dinadala ang sarili niya tulad ng isang binata na nauunawaan ang kanyang lugar sa mundo at ang halaga ng kanyang mga kontribusyon. Bihira kaming magsalita tungkol kay Vina. Ang kanyang pagkawala ay naging kasing natural tulad ng kanyang presensya ay dating nakakagambala. Ang bahay ay naging mas malaki nang wala ang kanyang patuloy na krisis. Mas mapayapa nang wala ang underlying tension ng pag-iisip kung kailan ang susunod na emergency ay magpapabawas sa aming mga resources o emosyonal na reserves. Noong Huwebes ng hapon, Hunyo 6, nagbabasa ako ng Riverside Herald sa aking karaniwang upuan habang si Miko ay nagtatrabaho sa kanyang summer reading assignment sa kitchen table. Ang mga bintana ay bukas upang hayaan ang mainit na hangin
at ang tunog ng mga ibon sa puno ng maple sa labas. Ang aming domestic tranquility ay naging routine na kaya halos nakalimutan ko kung gaano ito kahalaga. Ang malakas na pagkatok sa pintuan sa harap ay sumira sa mapayapang kapaligiran na parang isang bato sa salamin. Pareho kaming nagtinginan ni Miko sa gulat. Bihira kaming magkaroon ng hindi inaasahang bisita at alam ng karamihan sa aming mga kapitbahay na tumawag ng maaga. Ang pagkatok ay dumating ulit, mas mapilit, na parang sinuman ang nakatayo sa aming porch ay determinado na hindi papansinin. Tumingin ako sa orasan sa dingding, 4 sangunator ng hapon. Masyadong maaga para sa mga bisita sa hapunan, masyadong huli para sa mga delivery sa umaga. Sino kaya yan? Tanong ko, mas sa sarili ko kaysa kay Miko. Baka mailman, mungkahi ni Miko, bagaman alam naming pareho na naihatid na ang mail. Tumayo ako mula sa aking upuan at naglakad patungo sa bintana sa harap, nag-a-angle sa sarili ko upang makita ang porch ng hindi napapansin. Ang nakita ko ay nagpalamig sa akin sa lugar. Ang aking kamay ay mahigpit na humahawak sa gilid ng kurtina. Nakatayo si Vina sa aming front step, mas payat kaysa sa Abril, nakasuot ng damit na mukhang nakakita ng mas mahusay na araw. Isang maliit na duffel bag ang nakaupo sa kanyang mga paa. Lahat ng pag-aari niya ay tila nilalaman sa isang compact na pakete. Bumalik ang aking anak. Lolo! Lumitaw si Miko sa tabi ko, nag-aalala sa kanyang boses. Ano yan? Umalis ako sa bintana. Ang aking isip ay nag-raced sa mga posibilidad at komplikasyon. 2 buwan ng kapayapaan, 2 buwan ng katatagan, 2 buwan ng pagbuo ng isang buhay na gumana para sa aming pareho. At ngayon ito, ang pagkatok ay dumating ulit, na sinundan ng isang boses na nakilala ko, ngunit nais kong hindi ko na kailangang marinig. Dad, alam kong nasa loob ka. Pakiusap, buksan mo ang pinto. Lumaki ang mga mata ni Miko nang makilala niya ang boses ng kanyang ina. Ang kanyang katawan ay bahagyang lumipat, lumalapit sa akin sa isang walang malay na gesture ng alliance at proteksyon. Naging team kami sa loob ng nakaraang 2 buwan, at sinabi sa kanya ng kanyang instinct na tumayo sa tabi ko, sa halip na magmadali upang batiin ang babaeng nagbigay buhay sa kanya, ngunit nabigo na maging kanyang ina ng mahalaga. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pintuan sa harap, ang aking kamay ay nakasalalay sa deadbolt na ininstall ko ang linggo pagkatapos ng kanyang tawag sa telepono. Napakaliit na bagay. Ngunit kinakatawan nito ang hangganan na sa wakas ay natutunan kong itatag. Ang pinili na hayaan ng mga tao sa aming buhay sa halip na payagan lang silang kunin ang gusto nila. Ang aking mga daliri ay nag-alinlangan sa lock. 2 buwan na ang nakakaraan, binuksan ko sana ang pinto na ito agad, tinanggap sana siya pabalik ng may lunas at tanong, at marahil pera para sa anumang krisis ang nagdala sa kanya pauwi. Ngunit ang lalaking iyon ay sinanay ng mga dekada ng enabling at takot sa pagkawala. Ang lalaking nakatayo sa pintong ito ay natuto ng ibang bagay. Natuto siya na ang pag-ibig ay minsan nangangailangan ng pagsasabi ng hindi. Na ang pagprotekta sa mga taong pinakamahalaga ay maaaring mga hulugan ng pagkabigo sa mga taong humihingi ng pinakamarami. Na ang pamilya ay maaaring muling tukuyin ng pinili at pangako sa halip na biology at obligasyon. Pinaikot ko ang deadbolt at binuksan ang pinto. Nakatayo si Vina sa harap ko at sa isang sandali wala sa amin ang nagsalita. Mukha siyang mas matanda, worn down ng anumang mga karanasan ang pumuno sa kanyang 2 buwan na malayo sa bahay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay pa rin ng parehong halo ng pagsuway at entitlement na nagtulak sa kanya na nakawin ang ipon ko sa buhay at iwanan ang kanyang anak. Hello, Dad. Sa likod ko, naramdaman ko sa halip na nakita si Miko na lumapit, handang suportahan ang anumang desisyon na ginawa ko tungkol sa babaeng nagbigay buhay sa kanya, ngunit nabigo na maging kanyang ina ng mahalaga. Hello, Vina? Tumingin siya sa akin upang aminin ang kanyang anak. Ang batang iniwan niya ng walang pangalawang pag-iisip nang tumawag sa kanya ang kanyang mga pangarap ng madaling pera at kriminal na pag-ibig. Hi, Miko! Walang sinabi ang aking apo, ngunit naramdaman ko ang kanyang presensya na parang isang angkla, nagpapaalala sa akin ng binuo namin ng magkasama
at kung ano ang tatayo naming mawala kung ginawa ko ang parehong pagkakamali na nagdala sa amin sa krisis sa unang lugar. Tumingin si Vina sa aming dalawa, naghihintay ng isang imbitasyon na hindi automatikong dumating sa oras na ito. Ang pinto ay nanatiling kalahating sarado. Ang aking katawan ay humaharang sa madaling pagpasok. Ang aking pinili ay hindi pa rin nagagawa kung ang aming mahirap na kapayapaan ay nagkakahalaga ng pag-risk para sa posibilidad ng pagtubos. Maaari ba akong pumasok? Kung gusto mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impression ng kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, mag-click sa kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.